Ayan. Good morning guys. So, isang linggo po ako nakatenga kasi po nadaanan kami ng tummy bugs. Yung sinini na una ng birthday ni daddy niya, siya, nilagnat, sumakit ang tiyan, sususuka, tapos nagtatay. Tapos sumunod na araw si Dwayne naman, so siya. Tapos sumunod si daddy, andin ako. So medyo okay na din naman kami. So ang dami naming dapat gawin, pero hindi namin magawa dahil nga talagang nakakawik yung bugs. So ayun, may yung mga una namin, kahit yung mga quilt namin talagang kasi yung urge ng pagpupup sometimes hindi makontrol. So kahit sa kama natutulog si Toto kaya daming labahin, kahit quilt, lahat. Ayun, mayroon kay daddy yun. So patuyo na yun, naglalaba. And ang dumi ng namin. Ito hindi pa nadala sa sa tip. Ang dami pa namin basura. Ayan hindi pa nadala-dala. Gawa nga ng dami pang ilalagay sa tip. Pero ito kahapon si daddy talagang may nagawa din si daddy kahapon. Ito napalitan niya. Mayroon pang isang papalitan nito. Ayan. Bago puntahan. So ang balak namin dito lalagyan namin ng maliit itong lugar na to, itong place. Lalagyan namin ng maliit na greenhouse. Ito guys, nagtanim ako ng kangkong. Pero ito try ko diretso siya sa buto, at ito malunggay na galing kay Jordan Makisig. Search niyo po yung YouTube niya, Jordan Makisig. Siya po nagpadala sa akin ng mga buto. Tapos yung iba ko muna, yung ilalagay ko sa wet tissue. Papatubuin ko muna bago itatanim. So experiment lang po. Dito yung direct na seeds. At ito po yung aking yung aking tinanim na onion rings. Spring onion yan guys, hindi yan onion rings. Oh my god, spring onion. Ito yung celery. Hindi ko alam kung bakit naputol. Tumubo na to So lalagyan ko, meron pa akong ilalagay dyan. So si Toto magpipiknik daw, kaya nilabas ko yung So ayan guys, inailabhan ko yan sa bath, hand wash, kasi hindi naman kaya ng washing machine. So ito yung back ng aming shed. Kapag gumawa kami ng dito ng garden ng summer house, parang gusto kong hanggang dito pa, para medyo malaki-laki. Nalilito kami ni Del hanggang ngayon kung bang papagawa namin, garden house ba, summer house ba, o yung para pwede siya mag-office dito, may sarili siya na hiwalay sa bahay, o conservatory. Guys, tingnan nyo ito, ang ganda ng bulaklak. Ganda So ito may yung apple nila, ang lalaki na yung apple ang lalaki, malaki na. Tsaka yung may plum sila. So ang gagawin ko ay magkukultivate ako. Magdidilig muna ako, tsaka magkukultivate ako. Magtatanim ulit ako mamaya. I'm here at the back. I'm here.
I'm gonna water this and then I'm gonna cultivate it because we're gonna add some. We're gonna put. We're gonna raise this bed. Then we're gonna put some soil. That apple is no good. Or you wanna know? You wanna put it? Come on. You water it, okay? Nice. May mga bulaklak siya kaya lang ano kasi yung mga ano guys, apple daming ano nahulog. Liliit. Kung anong gagawin ko dyan. There's more. Siguro susuot muna akong gloves. Suot muna akong gloves guys. Ito pala guys, may timba kami dito na galing tubig ulan ito. Buti na lang iniwan ng may-ari. Delivery kami ng tubig, pandilig ng halaman. Ayan. Dalawa yan yun ang isa. So, ayan ang isa. Okay now? Okay. Good job. That is already watered. You go and buy the roses. Buy the roses. Yeah. Ano ba ito? Panay kaliwa. All left. One more here. Mommy, why are you using that shovel? I'm gonna cultivate. I'm gonna cultivate the soil because it's very dry and hard. So, here you go. There you go. There you go. Oh. Why are you doing it too hard? Okay, let me pour here some here. Oh, there you go. Here now. Not too heavy anymore. So, dadagdagan na lang namin ng lupa. May mga bulaklak na to kaya hindi ako masyadong nag-ano talaga na bumili ng bulaklak this time. Kasi may mga bulaklak na to kulang na lang sa cultivate. Lalagyan ko to ng raised bed. Haharangan ko para hindi maano ng weeds, ng damo maakyat. Lalagyan kong harang pag nagano kami. Nahilo pa ako guys kasi hindi pa ako talaga sa tulog, nakabawi ng tulog. Alam nyo ba kanina 6:30 madaling araw may kumatok sa amin, tapos wala siyang sapatos, lalaki, parang nanginginig-nginig, wala siyang sapatos, tapos baliktad yung salawal na pasuot niya. Ngayon, si Dale kasi pumausap, humingi ng tulong.
Sinundan naman ito ni Del. Yung pagka-paranoid ko umandar. Takot ako. That's enough now. You had enough now? No. No. Mommy, what about it? This is fine. Oh, you can do it in there. Oh, you go get water there. Be careful ha. Don't water my camera ha. Can you see me? Can you see me in my camera? Dwayne, can you see me in my camera? Yeah. So, ayun nga. Tapos, kapitbahay pala namin. Nandiyan lang sa baba. Dalawang bahay lang ang pagitan. Nakabukas naman ang pinto. Tapos, sabi niya, ay sinabi ko kay Dale, sabi ko, akala ko kung ano, Dale, ano, okay? Sabi niya, oo, sabi niya, huwag ka mag-alala. Alam ni Dale, para ano ako paranoid ako eh. Tapos, tumagal-tagal din naman doon. Pero wala na, hindi naman alam ni Dale kung anong problema. Diyos ko, may problema pala yung lalaki na yun. So, akala niya, nandito pa yung dating may-ari. Parang ano naman, nakakatuwa naman yung dating may-ari talaga ng bahay na to. Ano? Mabait, parang mukhang mabait. Tinawagan na niya sa cellphone. Tapos, ayun, mga pagkalipas ng mga isang oras, pumunta dito yung may-ari ng bahay, yung dating may-ari ng bahay dito. Hindi rin sila malayo dito eh, yung nilipatan nila. Tapos, nagkwento kay Del bakit ganun siya ngayon. Yung ano, sorry. Tapos ano, alam niyo ba dun sa bahay niya, takot si Del, meron siyang mahabang ano, siguro yun. Tapos meron siyang kutsilyo sa tabi ng kama niya. Parang natakot si Del at bigla doon. Tapos yun nga, kwento-kwento nga ano, ganyan na laging tumatawag. May mga number siya ng may-ari ng bahay ko dati. Kaya buti tinawagan, tsaka nakaalis na si Del. Tapos maya-maya may isang babae, yung may-ari dati ng pub dito. Parang maganda yung community na, hindi nila kaano-ano, pero talagang tinutulungan din nila. May problema nga sa may problema nga yung lalaki sa pag-iisip. Kung minsan lang ba, yung parang ano lang, nabubuang lang siya. Kasi dati mabisyo, nag-addict siya, nag-iinom, ganun. Ewan ko kung ano, sabi nung babae nga, pumunta dito, na humingi ng pasensya sa amin. Understandable naman, ganyan naman kami dati, yung sa nanay ni Del, alas 2 ng madaling araw, ka muna, go. Alas 2 ng madaling araw, that's enough now, yeah? Tumatawag. Tapos, ayun nga, humingi ng pasensya, binigay yung number niya, kung sakasakali, pag ganyan, wag na lang namin siyang puntahan, kasi nga, parang, parang delikado. Wag na lang puntahan dyan, natawagan na lang siya, para siya mismo magsabi, kasi parang sumusunod sa kanya Pero tatawagan nga doktor ngayon. Dinala na daw nila yan, inano na daw nila yan sa sa doktor. Ewan bakit hindi nila nagawa ng paraan. Bata pa, hindi pa siya katanda ang ganyan. 4 na taon lang ang tanda kay Dale. Yan ang nagagawa ng ng bisyo. Talaga. Sayang yung mga bulaklak na kandamata. Ito maganda bulaklak na ito sa susunod, hindi ko muna sila gagalawin ngayon. Hayaan ko muna sila. Pero next year baka ayusin ko sila. Ito parang papalitan ko to ng kasi gusto ko may langhinayang lang ako dito kasi magaganda siya. Baka ito itira ko. May bulaklak ng isa Okay, gagawa ako ng isang raised bed doon sa gilid doon. Para pagtamna ng strawberry. Para kada summer may strawberry yung mga bata. Ito si Bagbag na to
Puro kabag. Oh, you need to wash your hands later, ha? Oh, I think I just so ayun. Pabaliktarin ko muna. Bakit ba nasa ano ako? Ayan. Ayan. Look. Wait. Si Nini pala hindi siya pumasok ngayon kasi sore throat na naman at nilalagnat doon sa taas. Oh, dito na lang siya magbabasa. Come on, excuse me. Hindi ko mo masyadong ano baka mabinat tayo. Mas nakakatakot yung binat eh. Yung hindi ko alam kung flu yun kasi sakit ng mga dito ko, sakit likod ko, super sakit. As in, super sakit talaga. Excuse me, sweetheart. Come on now. Excuse me. Tigang na tigang yung lupa eh. There's so many apple in it. Look, woodlouse. Loads of woodlouse there. Look. May alaga siya guys ng woodlouse. Tingnan nyo. May pagkain talaga yun at bahay. Ayan. May bahay talaga. Dito muna ako guys. Bye bye.